Banta ng storm surge o daluyong pinaghahandaan ng Dagupan City LGU. Kaugnay niyan may live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, bagamat nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce, patuloy pa rin na nakaalerto ang Dagupan City LGU maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa banta ng storm surge o daluyong. Ngayong may banta ng storm surge bunsod ng bagyong Marce, apektado na naman ang kabuhayan ng ilang shed owner sa Tondaligan Beach sa Barangay Bunuan, Gasset, Dagupan City. Magdadalawang linggo na silang halos walang kita dahil sa sunod-sunod na bagyo. Kaya umaasa lang kami sa mga estudyante, yung mga suki. Yun, doon lang kami nakaka-survive ng customer. May mga pumapasyal pa rin sa Tondaligan Beach, pero dahil matataas ang alon sa dagat, nanatili lang sila sa baywalk. Birthday kasi na anak ko kahapon, gusto niyang maligo. Kaso hindi po pala pwede. Parang nasayang yung punta, naglalaro na lang silang buhangin. Nakahanda raw ang mga otoridad sa banta ng daluyong. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpalaot at pagligo sa dagat. Wala po kahapon sa monitoring ng pinagbabawal po namin ang mga naliligo po kasi po delikado na po. Malakas po kasi ang alon nun. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce ngayong gabi o bukas ng umaga. Magpapatuloy pa rin po yung ating cloudy skies, yung maulap na kalangitan sa mga susunod na araw hanggang hindi pa ito nakakalayo itong si bagyong si Typhoon Marcy. So asahan pa rin po yung ating Typhoon Marcy na makakalabas ito ng ating bansa o PAR ngayong araw o early morning na Saturday bukas. Chris, patuloy naman ang monitoring ng otoridad sa sitwasyon sa baybayin at sinisita nila yung mga nangangahas pa rin na maligo sa baybayin dahil nakararanas pa rin ng malalakas na hampas ng alon sa dagat. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca.